Nakuha ninyo? Kaya yung successful, ito pa maganda. To appreciate beauty and to find the best in others. Alam niyo, maraming mga Pilipino, kawawa masyadong ang lagi nakikita kapangitan. Di ba? Isa, makakita na, ay, panot yan, panot. Panot agad na nakikita sa lang sa ibang mga Chinese, di ba? Ang tingin nila kagad, matalino yan. Nakakita na malaking tenga, Dumbo. Samantalang sa iba, long life. Malayo kaya, minsan nakita ka na ng paru-paro. Ang ganda ng paru-paro. Ang nakikita pa rin, ay, itim yan, may namatay. Kamanasan pa rin nakikita. Diba? Kaya sabi nila, yung mga tatanggapay na tao, they don't focus on those negative things. Kaya minsan yung mga narinig yung mga positive energy, sa totoo lang, hindi naman yun yung mga swerte. It is just teaching them to think, to think positively in life. And which is very good. Hindi naman masama yun Kasi learning to appreciate beauty and to find the best in others, successful yan. Okay po? Tingnan niyo yung katabi niyo, sa tingin sa magandang bagay na nakita niyo para sa kanila. Isa na lang yun Every day of your life, can you imagine if you exercise that? Pasok siya sa opisina, uy, ang ganda ng damit mo, di ba? Huwag na yung pataligod, mukha kang hahangin. Huwag na yung tapuhanan, right na tahanan. I-appreciate mo yung tao. Alam niyo, maggugulat kayo, it is not only, yung effect is not only to the person you're telling it to, pero yung effect sa iyo. You're practicing to see things differently. Okay? Ito bang napaganda? To give oneself without the slightest thought of return. Ang sarap, no? Yung pag may ginawa ka isang bagay, hindi ka nag-aantay ng thank you. Kasi pag nag-aantay ka lagi of something you can get after rendering a service, mapapansin ninyo, hindi nag-thank you, masasaktan ka. Hindi pa na nag-thank you. Masakit ang loob mo, pero if you're not expecting anything in return, hindi na nagpapasaya sa tao, and that will make you successful. And look at this, to have accomplished a task, whether by a healthy child, a rescued soul, a garden patch, or a redeemed social condition, regardless of what you're doing, hindi ka nag-iisip ng anumang bagay. Basta ginawa mo yan because you know it's good. You know it will help people. Now look at this. To have played and laughed with enthusiasm and sung with exaltation. Pag sinasabi parang ganito yan, pag naglaro ka na talaga. Kapag kumanta ka na talaga. Kapag tumawa ka, tawa ka na talaga. Hindi pipigilan mo pa, kaya maraming kawawa, daming saksak sa mukha, hindi mo katawa. Kasi gusto nila, successful ang dating lang. Tingnan nyo, sino nakapag-kumanta na dito ng video, okay? Ano napansin nyo yung matataas ang score? Wala ko sa boses. Di ba, wala sa tono! Tono! Kasi sino nakakanta ka? No, the end is near. Ganda! Ang hina naman, sila nakakarinig. Pero yung and now! Yeah, is there kahit na mali-mali yung tono. Todo siya, at least pag binaril, sulit. Hindi na po, even at work, if you're not giving your all, mapapansin mo, you will always feel frustrated. You will always feel that there is something lacking. Kasi kailangan, pag gagawin mo na rin lang naman, itodo mo na. Yung iba kaya hindi sila masaya, hindi sila todo. Miski sa asawa nila Makatingin sa asawa, ibang nakita mukha. Hindi sila todo. Kasi ang sikreto ng pagiging matagumpay, itodo mo na. Now, look at this. To know that even one life has been easier because you have lived. This is to have succeeded. Okay? Gusto niyo malaman na matagumpay kayo? Ito assignment niyo ha. Mamaya, punta kayo sa boss ninyo. Sabi mo, boss, gumaan ba ang hininga ninyo mula nang naging tao ninyo? O kaya sa asawa, kung may asawa kayo, sige, magkaroon bang hindi ka mo dahil ako napangasawa mo? Pag nagkamot yan, pag nagbulot ng buhok, wala ka na. Wala kayo problema mo. Pati sana. Nalala ko lang, kasi
one time, I asked my children, ewan ko na, ikwento ko lang sa inyo to, pero I asked my children, sabi, how can I be a better father for you? Yun talaga, kasi gusto ko sila huminga ng magaan. Ano yung sabi na, Dad, can we tell you anything? As in, no holds barred. Sure, I will not react. Nagsalita ako, naku, gusto kong palayasin. Gusto kong palayasin, pero nangako ako na hindi ako mag-react. Kaya ginawa ko, humingi ako ng tawad. Hanggang iyakap ko sila, humingi ako ng tawad. Siyempre, may iyak yun, may iyak. Sakit eh! Ang gusto mo sakalin pag gano'n. Masakit, pero alam nyo, amazing, no? Pag uwi namin, siguro on the second night, na medyo puyat-puyatan, nagkaroon ng, ang term natin kasi dito sa Pilipinas, brown out eh. Pagka walang kuryente, brown out ang tawag natin, ano? Kasi sa Amerika, pag brown out, yun yung parang kulang lang yung ilaw. Pagka black out, yun ang total na walang ilaw, gano'n. Eh, nasanay na tayong brown out eh. Di ba, brown out na lang. so nagka-brown out sa amin, sa lugar namin. Hindi ako makatulog, init. Nagulat ako, biglang sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako konting masarap na tulog na malamig. Oh. Surprisingly, nakaramdam ako ng breeze coming from my left side. Eh, wala naman akong bintana dyan, sa kanan lang. Napansin ko yung mga anak ko, pinapaypayan ako. Sabi ng mga anak ko, si Papa, tapos kunwari, si Papa, tapos pagkatapos ng presasa na ganyan, ang sabi gano'n, nakatulog talaga ako. Di ko na napansin. Pag ginising ako ng mga 4 o'clock, sabi niya, Pa, late ka na, may lakad ka pa. Sabi ko, okay ginagawa mo. Pinapaypayan ka. Hindi ka natulog? Hindi, nagpapalitan kami. Nakambal niya, kambal kasi yun, nandun sa sahig. Nagpapalitan daw sila. Nagulat ako, sabi ko, kaya nilagay yung gamit ko sa sakyan. Palis na ako, sabi niya, ingat ka pa. Hindi niya rin ginising yung nanay niya kasi baka daw mapuya. Sabi ko, wow, bago na sakyan ako, ako naiyak sa iyo ba? Hindi ko sila pinagalas. Pag pinagaan mo yung hininga ng ibang tao, pagagaanin din nila yung hininga mo. So ano napansin niyo dito sa success na ito? It's all about relationship. Napansin niyo po ba yan? You see, this has something to do with love. Kaya nga, ang ating usapin ngayon, sabi ito yung Bible, amazing ang Bible. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then, you will make your way prosperous, and then you will have good success. Maraming tao, they miss yung heart ng Diyos for them. God wants every one of us to be successful in life. Pero paano? And based on the scripture, itong sabi ng Bible, value love the most. Kung meron kang papahalagahan, kasi our decision in life will always be based on what we value the most in our lives. Tama? Even with the way we train our children, even in the way we work, it always reflects what kind of values we have. If we value the most yung pong love, yun ang unahin isipin eh. For example lang, sabi ng Bible, naalala ninyo, sabi ng Bible, the two greatest or most important things, ano sabi niya? Most important command, love the Lord your God with all of your heart, soul, and mind. This is the first and greatest commandment. And the second most important is similar. Love your neighbor as much as you love yourself. Amazing! Yun ang pinakaunang sinabi ni Jesus kasi ano sa kanya, ang pinaka-importante. Now, tingnan niyo po mabuti ito. If this is our core value, sabi niya, kasi pinaka-importante sa atin. Kasi niya, even in the way we train our children, sample lang ko lang kayo. Marami akong nakita yung mga bata, ang lilikot. Ang lilikot talaga, ang lilikot. Pagka sa ibang bahay, malikot pa rin. Ngayon sabi ko, inisip-isip pa, hindi ko sila ginadjudge, hindi ko sila kinokondemn. Sinasabi ko lang, ano ba yung training ang sinasabi mo dito? Tapos sabi, yung mga anak ko dati ng batas ng tatanong, Papa, ba't kami kayo pwede gumalaw? Ba't kami pwede maglaro katulad ng ginagawa sa ibang bahay? Kasi we value other people's lives. What do you mean? Sabi niya, ganito yan, anak. Sa bahay, that's our house. So you can do anything you want. Pero sa ibang bahay, we value what they value. Kanila yan eh. Ganap natin sila, malit natin sila. Di ba kung meron tayong bisita, natutuwa ba kayo gagawin nilang gamit ninyo? Basagin nilang mga gamit ninyo? Matutuwa ba kayo? Siyempre hindi. Pero hindi kayo magsasalta. Ano sasabihin nila? Hindi sila. Pero kaya kung ikaw naman ang nasa ibang lugar,
sila, ganun din ang iisipin mo. Ayaw mo rin silang sasaktan, ayaw mong gagawa ng bagay na makasasakit sa kanila dahil you value them because you love them. Tama? So ganun din sa opisina. Just imagine yourself, we have our own, when we came in, when we applied, we have our own different agenda. Tama ba? Pero tanong lang, you have to sacrifice that agenda because there is an overall agenda for the office. Kaya tawag ng company agenda. So, you sacrifice your own because you care and love the people around within that company. Kaya sama-sama kayo para sama-sama kayo nagtatagumpay. Pursuing your own, you may be successful as an individual, but at the expense of other people. Hindi siya mabuti. So, you value love the most. Kaya alam niyo po, amazing ang Diyos, no? Kaya hindi ka tayo kinuha agad eh. He wants to train us. He wants to practice us. So that to love Him and to love people. Tingnan niyo kung bakit importante yan. Samahan lang ninyo ako. 3 laws of love. Mabilis lang to. Unang law, thou shalt live to love. Yun ang una. Ano ibig sabihin? Live to love. Yun ang unang-una yung gagawin. You want to really practice, as in, you have to reflect that you value love the most. In everything you do, make sure that you do it because of your love for God and others. Okay ba sa inyo yan? Para palungkot na kayo. Hindi, totoo lang. Alam nyo, ito, matakaw akong tao. Sobrang lakas ng kumain. Kung nakita nyo yung itsura ko noon, mas malala pa ako. Kung matatabaan na kayo sa akin, mas malala pa ako noon. Ngayon ito po, nung iniisip-isip ko, Lord, nung minsan, napanood ko yung sarili sa TV. Lumalabas din ako paminsan-minsan. Nakita ko, yung preaching ko pala, na-video, tapos lagay sa TV, walang paalam. Nagulat ako. Sabi ko sa asawa ko, patayin mo yan. Bakit? Ang pangit! Nakakadinig ko talaga. Ang taba-taba, ang itim-itim. Kasi hindi ako masyado naliligo, umiinag naman sa tubig eh. Hindi ko lang pakialam sa buhok, hindi ako nagpapagupit basta-basta dahil mahal ang pagupit. Kasi doon may tignan na meron kang sariling value na hindi tama eh. Ngayon nakita ko yun, nahiya ako para sa Diyos. Sabi ko, Lord, baka kala na kinakain ko yung tithes sobrang tama eh. Sabi ko, hindi tama ito. Alam nyo, talagang una kong ginawa. Sabi ko, Lord, gusto ko po magpapayat. Una, sabi niya, i-declare mo sa lahat ng tao. Sa preaching mo, sabihin mo, nang sa gayon, meron ka ng accountability. Di ba? Kung makikita ka, taba mo na. At taba mo na. Ganun. So, alam mo na yung gagawin mo. True enough. Tapos mamaya may lumapit na doktor sa akin. Hindi ka papayag kahit ang exercise mo. Hanggang hindi ka nagagamot sa problema mo. Tapos tinignan niya ako, chinek niya ako. Kung may problema ka, may hypothyroidism ka. Kaya konting isip mo lang, tumataba ka na. Hindi, konting isip lang. Diyan! Sabi niya, kailangan ayusin ka dyan. So, to make the long story short, even with the way I eat, iniisip ko pa yun. Nakuha ninyo? So in other words, to some of you, parang kahit ano lang, pwede na. Kasi nga, hindi natin nakakalimutan natin yung basic value. Love God, love others. Ngayon, sino may asawa dito? Okay, yung may asawa, mahalin yung asawa niyo na mabuti. Mag-exercise din kayo ha. Baka mamatay kayo kaagad. Matuwa siya. Yun ang ibig sabihin. Naman natin, ganun din sa trabaho. Yung bang, alam niyo, you do it with love. For example, when we were talking, paano nyo lalamang mahal kayo ng tao? Tinay katabi niya. Tanongin niya, pagdating mo niya. Ikaw, paano nalaman? Kung yan sa pakikinig lang, paano nalaman na nagpapa-express ka ng pagmamahal? Nagre-respond, ano ba? Nakikinig! Di ba? Kasi kung hindi ka nakikinig, hindi nakatingin, o nakapikit, hindi nakikinig yan, baka mag-misinterpret niyo, huwag yung judge din, nakapikit ito, hindi nakikinig ito. Hindi, may mga tao niya kung nakikinig, kung nakapikit. Hindi ba yun talaga? Di ba yung alam nyo lang, pag hindi nakikinig, pag tumutulo na, iba na yun. Yung tulong na yun, iba yun. Pero, again, I'm telling you, if you are motivated with love, pati yun, iniisip mo, ganito pala yun. Ganito pala yun. Kaya bawal at tamad sa pagmamahal. Kaya it takes diligence, it takes para magmahal. Kaya bakit? Bakit importante yan? Tingnan niyo, una, it confirms your relationship with God. Di na sabi ng Bible,
Whoever does not love does not know God because God is love. Yun isang bagay na huwag natin kakalimutan. Love is not an idea. It is not just an action. It is a person. That if He is in you, if God is in you, it is impossible for you not to love because God is love. Napunta kayo mamaya sa security, dito sa ATM dito sa baba. May PIN code yan. Kung mali yung PIN code mo, hindi ka makakahingi basta ng pera. Tama ba? Ganon din. Yung PIN code natin, when we come to God in prayer, when we do things, yung PIN code natin, parang identity natin, love. Kaya, kahit sabihin pa, I'm a Christian, pero kung wala kang pagmamahal sa tao, wala kang pagmamahal sa kapatid mo, wala kang pagmamahal sa ginagawa mo para sa ibang tao, hindi totoo yan. Kaya nga nakakalungkot ang tawag natin sa bansa natin, the only Christian country in Asia. Pero ang daming negosyong nagsara dahil lang ninakawan nila ang sarili ng kumpanya. And yet they claim to be Christians. Ito lang po, huwag niyo sasabihin, sa service. May nawalan ba naman ang motor? Habang nasa-service? Type niyo ba yun? Tapos may nawawalan ng bag. Ang hirap na kumanta. Tingin ka ng tingin. Ang hirap eh. Habang kumanta lang. Blessed be the name. You give and take. Take away. Na-take away talaga. Kaya minsan ganun na nangyayari. Isipin niyo na lang yun. Kaya ang laking challenge yan. Hindi yung sinasabi mo Christian ka. It's the way you treat other people because of your love for God. God is love. That's what sabi ng Bible. If we say we love God but hate others, we are liars. Sabi niya, for we cannot love God whom we have not sinned. If we do not love others whom we have sinned. Kung hindi mahal yung nakikita natin, paano pa hindi nakikita? Yun ang dahilan kung bakit yung mga Pharisees, look at them, they were treated like, they were called to be hypocrites. You know why? Because they were saying they love God, and yet when Jesus Christ became human, they hated Him. Pag-isipan niyo mabuti. Kaya ito rin yung mga ganyang bagay. Just look at it. Kung itong tao na to, pagmahal ng Diyos, dapat mamahalin ko rin yan. Hindi issue kung masamang tao yan, o mabuting tao yan. Ang tanong lang, do you really care for that person? Kaya nga, ang maraming tao hindi naka-experience ng pagmamahal, irritable, laging mainit ang ulo. Hindi totoo, kulang sa pag-ibig yan. Uy, huwag nyo na kayo turo. Ako nahihiga para sa pag-ibig. Ayan, nag-away na. Sorry alam mo kung kaibigan kayo doon, may isa. Ang sarap ito. Hindi, pero sa totoo lang, yun ang greatest challenge. Pansin niya, kaya ngayon isa magtatanong kami. Christian ka? Tingnan niyo anong tinatanong. Sino tanongin niyo? Tanongin niyo yung katulong, yung driver, tanong niyo yung kapanggagawa, tanong niyo yung mga kasama sa bahay. And they will know whether if your faith is real. Okay po? Kasi alam niyo, mura lang ang salita eh. Words are cheap. Reality ng pagmamahal, so expensive. It costs Jesus' lives. Okay? His life was really spent for us. Ganun ang pag-ibig. Kaya isipin niyo kung yung pag-ibig na nasa iyo, overflowing yan. Okay ba? Pinagsabi ko ng Bible, hindi lang yun. It makes your life complete. What do I mean? Kasi tayo po, compartmentalize ang buhay natin. Meron tayong social life, meron tayong spiritual life, ganyan. Pero ang talagang dapat na parang dugtungan ng lahat ng yan. Whether your career, your family life, isa lang ang dapat common denominator. Love. It ties up together. Look at what the Bible says. Love is more important than anything else. It is what ties everything completely together. Yun kasi, yun yung masasabi nila, yung tao, kanyari, yung bong sa bahay, at saka yung bong sa labas, bong sa opisina, pareho lang. Bakit? Lahat yan may expression ng pagmamahal. Pakisahin sa katabi mo. Value, love the most. Value, love the most.
With love. Kaya, it ties up everything. Kaya, doon na ako. Kaya hindi pa pwedeng mahal yung trabaho kasi mahal lang ako. Kailangan nyo, yun lang talaga yung kung sa lahat. Continue. It also covers our sins. Ang sarap. What do you mean? Kasi yung love, yun ang sinasabi natin, love is blind. Right? Hindi, yung love, nag-overcome ng ng ating mga weaknesses. Eh, ang problema, lahat tayo may magkukulang sa buhay. Tama ba? Meron ba dito perfect? Kung meron dito, yun talaga, ipako na natin. Pero, walang perfect na tayo nagkakamali eh. Kaya sabi ni Peter, napakaganda, sabi ni Peter, most of all, continue to show deep love for each other, for love covers a multitudes of sins. Ano ibig sabihin nun? That is exactly what Jesus Christ did. When He died on the cross, He covered our own sins. Parang tinakpan niya na. Parang naalala ko, there was a time when I was reading something, meron daw sa forensic na parang merong chemical, pagka yung murderer, gusto lang mag-trace kung sino yun, tatapon yung chemical, makikita na yung blood. From that blood, tuon yung DNA. Di ba? Ngayon, tayo, somehow, for one way or another, lahat tayo somehow guilty ng kasalanan. So, ang ginawa ni Jesus, para hindi ma-concentrate yung blood mo lang, pinuhos niya yung blood niya. Kaya pag nagbuhos na ng chemical na yun, blood na ni Jesus ang makikita. Because it covers multitudes of sin. Grabe, no? Di ba good news yun? Kaya marami nga sa atin, takot mamatay. Kasi ang feeling natin, ang dami kong pagkukulang sa Diyos. Eh, sa totoo lang, wala namang hindi nagkulang sa atin eh. Ngayon, ito maganda. It covers. His love covers us. Kaya doon kayo magugulat, hindi naghahanap ng Diyos ng perfect people. He was just looking for people who will admit their weaknesses and be willing to love God as God loved them. Okay po? Okay ba yan? Kaya magtataka kayo, bakit ako ginagamit